Hello guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video gawin natin ng weekly horoscope for February 10 to 16 para po sa may mga Sun, Moon, at Rising sign na Gemini. So, kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video. At tandaan po natin yung mga readings po, they are for guidance purposes, so use your free will wisely. Ngayon, kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon at Rising sign nyo, importante rin kasi ito, sa dulo po ng video natin, meron tayong link para dito. Ngayon po, kailangan nyo po ng private reading or spellworks, or gusto nyo mag-send ng donation by My or Gcash, you can do that po by clicking the link and the number po is para po na sa description sa baba po ng ating video. So, tandaan na yung readings. For guidance purposes, use your free will wisely. So, kung gusto nyo rin po, you can use the thanks button, yung parang heart sa baba. Pwede ito. By the way, meron tayong extended readings. Pwede nyo pong mapanood yung mas malalim pa yung karugtong na reading. You can just i-click nyo lang po yung join button sa baba para magkaroon kayo ng exclusive access po sa mga private videos. Gemini, how are you? So, we have here is yung Five of Pentacles, tsaka Observer. Ito na nga. Sometimes actions is necessary na. What do I mean? Kasi daming tawag dito, planning is very important, di ba? Pero, andun kasi na there are things na kailangan mo nang bigyan ng immediate action. Yung mga tipong yung kasi with the reverse observer, minsan kailangan mo ng hindi na observe eh. Kailangan mo talagang mga lampag. Kailangan mong gumawa. Kailangan mo na mag-take ng lead. In short. Andoon na na it is a mind game kasi ito eh. Hindi yung tipong physikalan. It's about yung nakikita ko ngayon sa magiging flow ng energy is something na na talagang isisirain mo yung ideology ng ibang tao, yung mga paniniwala nila, yung mga feeling nila na ganito sila, na may power sila, yung mga illusions nila. Talagang isa-isain mong parang kumbaga sa puting buhok, tsatsaniin mo to. Ito lang sila magagawa kasi what I like na gagawin mo is that you will base it doon sa mga evidences na meron ka. Gagamitin mo yung resibo. And hindi ako magtataka, there will be some confrontations very soon na mangyayari. And these confrontations, sabihin na lang natin, talagang may mga mapapahiya sa paligid mo. And just make sure na hawak mo lahat ng resibo na kailangan mong gamitin in the process. Now, this is what's crossing you. The Seven of Swords, tsaka Mending. Understandable naman. Kasi may mga kinoconsider ka na parang, wait lang ha, parang tatimingan kita na babasagin ko yung mali mong paniniwala. Pero may kailangan pa kasi ako unahin. So, it's just like, para ka nalaro ng chess na kung saan inaayos mo yung posisyon ng bawat piece, ng mga pawns, yung mga bishops, yung horse one knight. Basta yun. Inaayos mo sila. Para kapag andoon yung point na i-checkmate mo na yung siya or sila, wala silang kawala. And ando na parang isang move lang, mabasisira talaga yung sila yung buhay nila, in short. Which is they deserve naman. Kasi ando na na you just, ang naging mali mo lang siguro, nagtiwala ka lang. And ang naging hindi magandang response nila is andoon na nabuso nila yung tiwala mo. Which is very wrong. So, right now, you're just in the process. Hindi siya actually crossing or hadlang, sabi ng Mending. Pero may mga inaayos ka na certain connections. May mga inaayos ka pa na mga siguro paperworks to, or mga
appointments. Kasi pag naayos mo to, sila, ready ka na to move forward, to start anew. Ano ba kasi yung desire mo? Hermit and serendipity. So ka pupunta. So you want to have that solitude. Gusto, ang dami sa inyo with serendipity. Kasi in serendipity kasi, may personal, understanding. You are in the right place at the right time. Ang dami sa inyo gusto talaga ng movement. Ang dami na gustong lumipat, umalis sa kinakalagyan. You are seeing yourself. Nakikita niyo yung sarili niyo na hindi pa ito meron akong kailangang ibang mapuntahan. Hindi ito yung, parang sabi natin, hindi ako dito magtatagal pa kung nasaan ka ngayon. There is a movement na hinahanap mo and andoon na hinaas mo sa universe na magkaroon ka din ng quiet place. Siguro itong quiet place, it could be a physical place na gusto mo na maging quiet yung lugar, or it could be yung quiet place na may inner peace ka or peace of mind. Or andoon yung when it comes to business na hindi ka nahihirapan na to expand the growth of your business or your career. So, andun papunta yung desire mo And ang maganda sa desire card, usually that is also a wish card na ginagrant ng universe soon enough. Congrats! So, foundation mo, so meron tayo ng 6 of Cups tsaka poised. Minsan talaga may kasabihan na hindi mo mayakap ang dalawang puno ng sabay. Which is a reality, which is totoo. Kasi, masyadong malaki ang isang puno pa lang para yakapin. So, in the same way, hindi lahat kasi kaya mong dalhin doon sa peaceful side na gusto mo. Hindi lahat ng bagay mabibitbit mo. Sa mga nakaranas sa diba ng pagta-travel via airplane, andoon na there is a certain limit na pwede mong bitbitin na gamit. Or sa ibang cases pa, yung parang laki ng bag naman, there is a certain size na pwedeng madala. So, same thing din. Doon sa journey mo, hindi mo lahat mabibitbit. Hindi lahat madadala, hindi lahat makukuha mo. That's an unfortunate truth. Malungkot ang totohanan. So, as early as now, alam mo ano yung mga willing to let go ka, ano yung mga bagay na, or even tao, na kahit wala na yon or wala sila, walang problema. Hindi ka mahihirapan or hindi ka magkakaroon ng any issue at all. So, yeah, good naman yung gusto mo. Unfortunately, hindi mo pabibigyan to ng universe kasi hindi lahat ng gusto mo will be beneficial para sa'yo. Okay? Now, sa past mo influence pa, we have here is Nine of Pentacles, siya kasi not for you. Ito next time makinig ka na sa instincts mo. Kapag yung sa call center kasi meron kaming, it's a joke actually, pero may sense naman. If in doubt, log out. Kapag hindi ka sure, magtanong ka. Yung tipong, wag kang pag half-hearted kayo, parang feeling mo lang, ito dapat, or may feeling ka din na parang may mali. Malaki ang possibility may mali nga. So, andoon na pwedeng pakinggan mo na siya. Kasi may mga naging feelings ka before na hindi maganda, tapos parang yung nagbakasakali ka. No, ending, alam mo na, hindi maganda yung resulta, and ang masakit, nagsasuffer ka doon sa consequences. So, let's not let that happen anymore. Moving forward. Wait lang, may makulit. Moving forward. Wag na, baka mamaya matanggal mo yung wire. Ayun. So, be on the lookout sa mga ganitong klaseng bagay, ha? Be careful
Kung may naramdaman ka or nagkokosto ng doubt mo o nag-aalinlangan ka, huwag ka mag-rush ng desisyon. Alamin mo muna kumbaga, imbestigahan mo kung saan nanggagaling tong kutob mo. Siguro yung pinakamagandang term. Nararamdaman mong kutob. Kasi sa future na ikaw, meron tayo itong Page of Swords and Co-Create. Well, may mga ipapadalang tao in the process that will help you para, wait nga lang, halika dito. Halika dito. Nahihirapan ako sa'yo. Mamaya Sorry Ay guys, si Abo nga pala, ang anak ni Mika. Dito ka. Kasi maano mo yung wire. Yan ka lang. Ayan. Nagka-baby akong bigla. So yun, balik tayo. So may mga ipapadala na mga instances ng universe sa'yo in the future that will help you make sure na magagawa mo yung mga target mo sa life. Now, with the co-create din kasi, ang distinction nito kasi hindi ako medyo malabo, pero what I'm seeing here is yung tao that pwede ibigay sa ng universe to help you will be someone who might be physically younger sa'yo or mas bata sa'yo by age. So, you just wait na yung universe is ibigay sa'yo to. But, hindi kasi makapasok tong taong to kung puno pa yung life mo. That's why, may mga kailangan kang i-relinquish or yun nga, tulad ng isang sa travel, may mga kailangan kang i-let go. Di ba, Abu? Sige, down ka na. Huwag ka makulit, ha? May mga kailangan kang bitawan. Kasi may kasabihan nga, ang isang kamay na nakasara is hindi makakatanggap. So, time to let go kung hawak mo so you can receive kung ano ibibigay sa'yo ng universe. So, kung nag-resonate sa inyo yung ating readings, tanda meron po tayong extended readings. Ma-access nyo po ito at yung exclusive videos natin, i-click nyo lang po yung join button sa baba. Okay? So, tingnan natin, tuloy natin, your physical environment. We have here is the Lovers and To the Sea. May mga lilipat talaga sa inyo, no? Hindi pa tapos yung migration nyo, Gemini. Kasi nakita ko dito, may mga either lipat ng work, lipat ng residency, lipat ng... Basta, there's a lot of movement mangyayari. It's both physical and it could be financial movements, it could be in relationship, pwedeng mag-shift kayo kung nag-aaral ka, mag-shift ng course, or doon sa pathway mo, maybe in spirituality. Sabihin natin, kung nagbabasa ka ng tarot, andoon na medyo madadivert ka into, sabihin natin, crystals. Yan. Example lang naman. Or physical, pwedeng change of residency to. At medyo, kung change of residencies to, medyo malayo-layo yung pagta-transfer mo. So, andoon na pine-prepare mo. Kasi, this is actually your ruling card si Gemini. Gemini, it's the card of the Lovers. Andoon na na pinapakita ng card na to din na there's certain there are certain people na kailangan mo din ng iyong makausap para may set mo into motion yung ibang mga plano. So, may mga key individuals ka, kaya alam mo naman kung sino sila. Siguro may mga position din to or may mga tamang connection sila. Kailangan sila makausap para ma-relay mo sa kanila kung ano yung plan mo and they can help you do sa process na kailangan mong magawa. Now, your emotional environment, King of Wands, tsaka Milk and Honey. Okay. Uy. Minsan talaga, pag naurat ka talaga, no? Sabihin natin sa isang tao, andoon na, no? Ayun. Pag naurat ka minsan sa tao or sa sitwasyon, andun talaga na bigla ka na yung tipong, ako na nga ganyan. Yung mga tipong sabihin natin na may nagpupunas, tapos
hindi inaayos, yung tipong yung magkikick in yung instinct mo na, ako na, umalis ka dyan. Dito ka maglaro. Ayun. Ayun. Na ako na magtatapos yan kasi mali yung ginagawa mo. People sometimes find, may mga tao na feeling nila bastos yung dating. Pero kasi, kung gagawin, may point ka naman din, nagigets ko. Sayang yung oras kung gagawin nila, napagod nga sila na hindi naman nagawa na maayos, walang quality. Hindi ikaw na lang may quality. Pero ang challenge kasi dito, paano sila matututo din kung hindi mo tuturuan? Or paano sila matututo kung hindi mo sila hahayaan na magkamali din? Yes, minsan yung pagkakamali malaki yung itutulong sa atin yan eh. Kasi it allows us na to remember na yung consequences. Nahala ko ng tuloy ng bata ko. Magkasabihan ako, wag kong dudot yung daliri ko doon sa electric fan. Magkasabihan ako, matigas ang ulo. Di pinabayaan nila ako, o yun. After na dinot-dot ko, ayun. Hindi ko na po ginawa ulit. Iyak ako nun eh. Ilang taong ba ako? 7 yata or 8. So, sometimes yun nga, let them. And then you teach them. Alam mo na yung kakahalabasan yan. Minsan kailangan mo lang sila, umuna-stress yung sarili mo din sa kanila, sa mga tao, na kapag ito yung gusto nila, feeling nila ito yung tama, let them be. Para sa bandang huli, walang sisihan. Diba? Now, your hopes and fears, we have here yung Four of Swords, tsaka higher power. Now, dito para sa lahat I think may mga certain na may placements ng Gemini para sa ito specific. Sa either nawalan, ito yung nawala sa buhay niyo, pwedeng pumanaw sila or hindi maganda yung connection niyo with them. Yung relationship niyo na an older brother, a father figure, or a biological father, grandfather, pwedeng tito, or someone who is an older male figure sa buhay mo. Andun pa din na you're hoping na magkaayos kayo or maging magandang communication nyo or magkaroon kayo ng magandang connection sa bawat isa. Now, pinapala din ang cards na to na minsan hindi mo kailangan maghirap na ayusin yung connection mo with them. So, kailangan mo lang naman kasi ibulong sa universe. A simple prayer, yan. Depende kung ikaw anong ginagawa mo. So, a simple prayer, a simple wish into the universe. Yun yung hinihintay lang eh. Kasi, may sinabi na the prayers move the hand of God that moves the world. And I think hindi naman pangit yung hinihiling mo na magkaroon ka ng maayos na connection. Kung wala man na sila, yung parang some of you are asking a sign na ibigay sa inyo na just advising or pinapaalala na, hey, Gemini, okay na ako dito. Huwag ka mag-alala, okay na tayo. May mga ganun. And it's something that you're hoping for na ibigay ng universe. Now, hindi ko pinapromise na ibibigay sa inyo. But, again, with the card of higher power, ikaw na naman hinihintay na mahumiling nun eh. Kaya di ba napansin niyo yung painting ni Da Vinci ba yun? Yung sa Sistine Chapel. Yung nakaganon si God. Yung kamay niya ganyan. Tapos yung daliri ng tao, nakaganyan. Sabihin, naka-effort na si God, hinihintay na lang ikaw mag-raise ng finger mo din. And that's yung part mo. Ikaw naman gagawa. Your possible future is the Queen of Cups and by the book. Ay, hindi ko talaga alam kung pag napuno, malapit ka na rin, marami sa inyo malapit na mapuno. And remember yung binanggit natin na movement. May mga iba sa inyo talagang mamadiliin nyo na to. Kumbaga, you will put it to the extreme para matapos na to hanggat maaari ng mas maaga. Kasi, andun yung point na you feel na yung mental health nyo, not just mental health, but yung physical health nyo is napupunta na sa hindi maganda.
So, yes, andoon na may mga biglang magkakaroon kayong drastic move. Pero please lang ha, paalala ng card sa inyo, yung mga drastic moves na gagawin nyo, na mag-open pa sa inyo, siguraduhin nyo, kalkulado nyo yung pwedeng consequences kasi may mga consequences to, ha? So, I hope nakatulong yung reading sa inyo. Tandaan, the readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. So, nilatag ko na po yung ating cards for the extended reading para malaman niyo po ano po yung dagdag na readings na mas specific pa. I-click nyo lang po yung join button sa baba. And private readings and spell works. If you want to send donation, just check the description of the video below. Ano po yung info. So Gemini, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. Mula po dito sa Dominican Hill, Baguio City, kasama po si Abu. Have a great day and I'll see you very soon. Goodbye po!